lahat. So, simulan po natin yung ating umaga sa isang lahat na tumayo at tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan. Ayun dahilan kung bakit ako'y pinili mo inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ay uminigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasala sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may malalapitan. Ikaw, Jesus, aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ay uminigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
tayong lahat ay manalangin. Hallelujah, Father, Lord Jesus Christ. We glorify your name, Lord. Praise and adore you, Father. Lord, tunay nga po na maraming salamat sa lahat ng biyaya inyong pinagkaloob. Maraming salamat for this opportunity na ipinagkaloob mo sa amin upang muli mabuksan ang aming pananambahan sa aming simbahan. Lord, let this day give glory and honor to you. I-bless nyo nga po ang bawat isang mangunguna. I-bless niyo po ang bawat isang naririto. I-bless niyo po ang bawat isang na nakikisubaybay sa amin sa Zoom or sa FB Live. Lord, ikaw na bahala. Let your Holy Spirit fill us, Lord. Ito po aming samot, panalangin sa pangalan ng Jesus, aming tagapagligtas. Amen.
Ako'y buong pusong aawit ng pasalamat sa harap ng ibang Diyos, pupurihin kitang ganap. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Aming Ama at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kinikilala po namin, O Diyos, ang iyong presensya sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito. Tunay nga po, O Diyos, na napakabuti niyo po sa amin. Kayo ang aming Diyos na buhay. Kayo ang aming Diyos na karapat-dapat naming pag-ukulan ng pinakamataas na papuri, pagsamba, at pagbibigay ng karangalan, kaluwalhatian sa inyong pangalan. Sapagkat kayo nga po, O Diyos, ang aming Diyos na makapangyarihan, na sa bawat isa sa amin, Panginoon, na inyong mga anak, kailanman ay hindi nagkukulang, at sa lahat ng panahon, kayo ang aming Diyos na tunay na matapat sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, salamat po sa napakagandang pagkakataon na ito na muli ang bahay-sambahang ito, O Diyos, ay mabuksan upang sa ganon, Panginoon, ay maipagpatuloy ang gawain ng pagsamba sa inyong banal na pangalan. At bagamat hindi pa po ganoon kakumpleto, Panginoon, o wala pa po ang inyong mga anak sa lugar na ito, na nananabik ding makarating sa dakong ito upang makasama namin sa pagsamba sa inyo, ay alam namin, dakilang Diyos, na sa mga oras na ito, sila man ay
isa namin sa pagsamba sa inyo sa ibang kaparaanan. At alam namin, dakilang Diyos, kung papaanong kami po ay inyong pinagpapala na sa mga oras na ito. Sila rin, Panginoon, na nasa kanilang mga tahanan ay nararanasan na nila ang inyong pagpapala. Amin pong dinadalangin sa iyo, Panginoon, ang aming pagsamba sa umagang ito. Nawa po lahat ng aming gawin ay makapagbigay po ng karangalan, ng kapurihan sa inyong pangalan. At kayo po, O Diyos, ang aming lubos na madakila at kayo po ang lubos naming maparangalan. At amin din pong dalangin, Panginoon, na patawarin kami sa lahat po ng aming mga naging kasalanan, pagkukulang, at pakalinisin niyo po ang aming mga puso sa mga oras na ito upang sa ganon, Panginoon, ay mas lalo po kaming karapat-dapat na humarap sa inyong banal na harapan. Dakilang Diyos, muli, salamat po sa araw na ito na inyong ginawa. Ang araw na ito ay pagdiriwang ng inyong kabutihan, katapatan sa mga buhay namin na sa kabila ng pandemyang aming nararanasan, Panginoon, kami ay lagi niyong iniingatan at inililigtas. At muli, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo sa umagang ito ang aming gawain. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Sabay-sabay po nating bigkasin ang sinasampalatayanan. Ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak na buktong niya, Panginoon natin, na sa hiwagan ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Okay, magandang umaga po sa kanilang lahat. Gayon din po sa mga nasa bahay. Okay? Ako ay muling nagbalik. Narito muli sa inyong harapan. Salamat po sa mainit na pagtanggap. Okay? At kasama ko rin po sa bilang inyong manggagawa
si Ate Ruby. Okay, palakpakan po natin. Ganon din yung kanyang pamilya. Okay. And then, tunay nga po na ito rin yung muling pagbubukas ng ating iglesia, no, sa loob ng 1 taon at 3 buwan. No, kaya isang pagpupuri para sa atin na muling nagbukas ang ating iglesia. Okay? At sa ating mga pahayag, binabati natin yung mga magdiriwang ng kaarawan. Ngayon po ay kaarawan ni Shamil Kenneth de la Cruz. Ganon din, birthday ni Sister Gloria Javier. At sa June 12 ay si Princess Kylie Salonga. Oh. Wala rito. At si Pam. Okay. Yay! Okay. Awitan natin sila. Meron ba? Okay? Wedding anniversary. Sa June 9, si Mr. and Mrs. Bernardo and Remy Castillo. Ganon din ang nagkaloob ng ating bulaklak. Sino? Si Ate Pam. Okay. Salamat po. Okay. Alam kong na-miss nyo ako. At na-miss ko rin kayo. So badly. Okay? At na-miss nyo rin ang magbukas ang ating iglesia at makasamba. Itong unang linggo ng June, ang napag-usapan po kasi ay mga council member, church council member lamang po ang sasamba. Next Sunday, i-open na po natin yung ating church sa lahat, pero tayo ay susunod sa AITF protocols. Ano? Ibig sabihin, from 18 years old to 65 years old. Okay? Yun lamang po ang ine-encourage na sumamba. Okay? At dinidiscourage na sumamba ang may lagnat, may ubo, may trangkaso, may sakit. Okay? Magpagaling muna po bago po muna pumunta sa ating church. Mag-quarantine muna. Okay? Pag may dinaramdam po kayo, ay manatili muna po sa bahay. Pero open na po next Sunday ang ating church para sa ating pagsamba. Any announcements? Okay, tayo po ay magpapatulog. Ako ba? Sige po, tayo manalangin.
Dakilang Diyos, salamat po muli sa umagang ito. Salamat po sa pagbubukas ng aming iglesia. Tunay nga po, Panginoon, na kahit na may pandemya, tunay nga po na hindi mapipigil ang aming naisin na sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Maging mga nasa bahay ay patuloy na napagministeryuhan, Panginoon, sa pamagitan ng makabagong technology, Panginoon, na kahit sila ay virtual or nanonood, nakikinig, alam namin, Panginoon, na ang iyong presensya ay hindi nahahadlangan ng anuman. Kaya, Panginoon, tunay nga po na salamat na sa pagkakataong ito, kami muling lumuluhog sa iyo at muling nagtatalaga ng aming buhay. Gayun din po, Panginoon, sa mga kapatid namin na nagdiriwang ng kaarawan, si Shamil, si Ate Gloria, si Princess, tunay nga po na pagpalain niyo nga po sila. Salamat po sa mahabang panahon na katapatan mo sa kanilang buhay. Ganon din sa nagdiriwang ng wedding anniversary, si Kaber at si Ate Remy Castillo. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbuklod mo sa kanila sa isang pag-ibig, pagkakaisa at pagmamahalan. Tunay nga po na patuloy niyo silang ingatan, pagpalain at ilayo sa anumang uri ng karamdaman. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat minsan pa narito kami at patuloy na nagnanais na ipakita, ibigay sa iyo ang pinakamataas na papuri. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po ay tumayo para sa pagbasa sa banal na kasulatan ng mga salita ng Diyos mula sa unang Samuel, Kabanata 8, talatang 4 hanggang 20. Unang Samuel, Kabanatang 8, talatang 4 hanggang 20. Nang magkagayoy, nagpipisan ang mga matanda ng Israel at naparoon kay Samuel sa Ramata. At kanilang sinabi sa kanya, narito, ikaw na matanda na, at ang iyong mga anak ay hindi lumalakad sa iyong mga daan. Ngayon nga'y lagyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin, gaya ng lahat ng mga bansa. Ngunit hindi minabuti ni Samuel ang kanilang sinabi. Bigyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin, at si Samuel ay nanalangin sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo, sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi itinakwil nila ako, upang wag akong maghari sa kanila. Ayon sa lahat na gawa ng kanilang ginawa mula ng araw na iahon ko sila mula sa Ehipto hanggang sa araw na ito. Sa kanilang pag-iwan sa akin at paglilingkod sa ibang mga Diyos, ay gayon ang ginagawa nila sa iyo. Ngayon ngay dinggin mo ang kanilang mga tinig, gayon may tatanggi kang mainam sa kanila at ipakikilala mo sa kanila ang paraan ng hari na maghahari sa kanila. At sinaysay ni Samuel ang buong salita ng Panginoon sa bayan na humihingi sa kanya ng isang hari. At kanyang sinabi, ito ang nagiging paraan ng hari na maghahari sa inyo. Kaniyang kukunin ang inyong mga anak at kanyang ilalagay sa kanyang mga karo at upang maging mga bayo niya. At sila'y tatakbo sa unahan ng kanilang mga karo. At kanya ngang ihahalal sa kaniya na mga kapitan at lilipuin at mga
kapitan at lilimampuin, at ang iba ay upang umararo ng kanilang mga lupa at umani ng kanyang aanihin at upang gumawa ng kanyang mga sangkap sa pandigma at sangkap ng kanyang mga karo. At kanyang kukunin ang inyong mga anak na babae upang maging mga manggagawa ng pabango at maging mga tagapagluto at maging mga magtitinapay. At kanyang kukunin ang inyong mga bukid at ang inyong mga ubasan at ang inyong mga olibuhan sa makatibagay ang pinakamabuti sa mga yaon upang ang mga bagay na kanyang mga lingkod. At kanyang kukunin ay 10 bahagi ng inyong binhi at inyong mga ubasan at ibibigay sa kanyang mga punong kawal at sa kanyang mga lingkod. At kanyang kukunin ang iyong mga aliping lalaki at babae at ang inyong mabuting bataan at ang inyong mga asno at ang mga ilalagay sa kanyang mga gawain. Verse 17, kanyang kukunin ang 10 bahagi ng inyong mga kawan at kayo magiging kanyang mga lingkod. At kayo'y dadaing sa araw na iyon dahil sa inyong mga hari na inyong pipiliin at hindi kayo sasagutin ng Panginoon sa araw na iyon. Ngunit tinanggihang dinggin ng bayan ang tinig ni Samuel at kanyang sinabi, hindi kundi magkakaroon kami ng hari sa amin. Verse 20, upang kami naman ay maging gaya ng lahat ng mga bansa at upang hatulan kami ng aming hari at lumabas sa unahan namin at ipakikipaglaban ng aming pakikipagbaka. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang ikalawang pagbasa po ay matatagpuan sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kabanatang 4, mga talatang 13 hanggang kabanatang 5, talatang 1. Sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman lang ng Diyos ang muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ang bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko sa kapakanan ninyo upang sa paghahari ng mga nakakatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay nagbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Talus natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo may tahanan sa langit, hindi nasisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao.
Samahan niyo po ako sa pagbasa ng ating ebanghelyo na matatagpuan po sa Marcos, Kabanata 3, mga talatang 20 hanggang 35, at ganito po ang sinasabi. Pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ng napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Ngayon din naman, kapag naghimasok si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon, saka pa lamang niya malolooban ng bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang salita.
Sa text ng ating pinagbatayan, ito po yung ating leksyonaryo sa araw na ito, na kung saan ay tumatalakay sa tinatawag na unforgivable sin o yung walang kapatawarang kasalanan. Tumatalakay din ito sa commitment and unity. Kaya matatalakay natin ang lahat ng ito sa umagang ito. Tunay nga po na naitanong niyo na ba sa inyong sarili kung ano ang palagay o iniisip sa inyo ng inyong mga kapitbahay na hindi nakakakilala sa Panginoon? Iniisip niyo ba kung ano ang pananaw nila sa inyo? Okay? Maaring yung good side na alam natin, pag Christian ay iniisip nila na ito yung mga mababait sa picture. Iniisip nila na tayo yung masasayahin, jolly persons. Siguro iniisip nila na kung tayo Kristiyano ay hindi tayo nagagalit. Madaling utangan. Ano? Yan daw ang qualities ng isang Kristiyano. Pero kuminsan, meron ding mga negatives na naririnig tayo tungkol sa buhay ng isang Kristiyano. Halimbawa, sinasabi nila na tayo daw na mga Kristiyano ay very religious, makadiyos, or fanatic, o a devout o isang deboto. Bakit nila nasasabi yon, di ba? Pag Sunday, rain or shine, talagang magbibihis at sasamba. Walang makapipigil. Minsan, sinasabi nila na we are weird. O kakatuwa, o kakaiba. Awkward, kung minsan, ang tingin nila sa atin. At ang pinakamasakit, kung minsan, napagkakamalan tayong baliw o insane, o lunatic. Makita natin dito na maging si Jesus ay napagkamalan o ang akala nila ay isang baliw o lunatic. Makita natin dito nang siya ay magpasimula ng ministeryo, at mangaral ng salita ng Diyos, ay hindi naman niya naakay agad ang kanyang mga kapatid. Hindi sila naniniwala kay Jesus. Minsan nga ay pinuntahan si Jesus ng kanyang ina at ng kanyang kapatid at siya nagtuturo sa templo, pero ang sabi ni Jesus, sino ang aking ina at mga kapatid? Ang aking mga kapatid ay yung sumusunod at nakikinig ng aking salita. Ibig sabihin ay sa tinura ni Jesus na yon ay sinabi niyang, parang niyang sinabi na hindi naman sila naniniwala sa akin. Ang aking pamilya ay yung naniniwala at sumusunod sa akin. Kaya nga't para sa kanyang mga kadugo at kapatid, he is out of mind. Wala siya sa kanyang sarili. He is insane. O siya ay isang baliw. Sa tekstong ating pinagbatayan, sabi doon ay, dahil sa kanyang pagmiministeryo at pagsunod sa kalooban ng Diyos, sabi doon ay, hindi niya makuhang kumain.
Ito ay isang kakatuwa o kakaiba na wala ka ng panahong kumain para lamang sa iyong commitment at paglilingkod sa Diyos. At makita natin dito na iniwan niya yung kanyang pamilya dahil sa kanyang misyon. Para sa kanyang pamilya, that is insanity, na kung saan ito'y isang kabaliwan. Iiwanan mo ang iyong pamilya para lang sa isang misyon na hindi nila alam. Namuhay kasama ng mga alagad. Nag-ayuno ng 40 araw at nanalangin sa ilang. Laging nag-iisa at natatagpo ang nananalangin sa burol at mga bundok. At sinasabing siya'y anak ng Diyos. Para sa mga nakakakilala sa Kanya, para sa Kanyang pamilya, ang tingin nila kay Jesus ay isang baliw. Sabi ng ilang mababasa natin sa Biblia, karamihan sa mga man of God ay kakaiba. No? Awkward. Halimbawa, si Abraham, iniwan niya yung kanyang bayan at pumunta sa lugar na ituturo ng Diyos. Bihirang, ibig sabihin ito ay isang commitment, kaya nga tinagurian siyang father of faith na kung saan ay iiwan mo ang isang lugar na doon ka lumaki, nandoon yung kabuhayan, nandoon yung pamilya para lang pumunta sa bayang hindi niya alam. Ganon din si Moises. Makita natin dito na lagi siyang nakikipag-usap sa Diyos sa Mount Sinai at mayroong pagkakataon na 40 araw siyang naroon at nakikipag-usap sa Diyos. That is insane para sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Si Noe ay gumawa ng barko, ng arka, sa kabundukan at sa panahon na walang ulan. Kaya nga't siya'y pinagtatawanan ng mga taong nakakakita sa kanya. Si Juan Bautista ay kumakain ng balang at nagdaramit ng balat ng camel na kung saan ay maituturing na kakatawa para sa iba. Ganon din si Paul. Iniwan niya yung pagiging Roman citizen at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Nang mga apostol ay babaan ng Banal na Espiritu, sila ay nagsalita ng iba't ibang wika at ang sabi sa kanila ng mga taong nakakakita sa kanila ay sila ay mga lasing. Too much religiosity, kuminsan ito ay nagbibigay sa kanila ng maling pananaw tungkol sa ating ginagawa. Yung extreme na pananampalataya, kuminsan nasasabihan tayong kakaiba. No? Kaya nga, kuminsan ay napagsasabihan tayo tulad ng sinabi ng mga tao na at ng kanyang pamilya kay Jesus na sila ay baliw. At kuminsan, may narinig nga ako meron kasi isang tao na parang nasiraan ng bait. Ang sabi ng mga nakakakilala sa kanya, kababasa ng Biblia. Ibig sabihin nirelate nila na kaya nabaliw yung tao na yon ay kababasa ng Biblia. Pero may psychological explanation. Yung lunatic daw, yung daw kabilugan ng buwan, kuminsan daw ay ito yung nagiging dahilan kung bakit yung mga may
sakit sa pag-iisip ay umaatake. Kasi daw yung gravitational pull ng buwan, no, lunar means moon, ito daw yung nagbibigay ng kabalisahan sa isang taong may mahina at may sakit sa pag-iisip. Kaya pag kabilugan ng buwan, sinasabing may ano siya, may sakay. Ano? Ibig sabihin, may sumpong. Pero makita natin dito na yung extreme na pananampalataya at pananampalataya at pagkakilala sa Diyos o yung tinatawag na radical belief, ito naman yung nagsasabi na we are committed. At tayo ay tunay na sumusunod at naglilingkod sa Diyos. Masabi ng we are awkward, na tayo ay kakaiba, pero ito yung alam natin na paraan upang makatupad at magtalaga ng ating buhay sa Panginoon. Ano? Yung ginagawa natin, yung mga kabataan, ang aga-aga dito nagseset na ng mga dapat nilang gawin. Ang tagal-tagal iset niyan. Pero makita natin dito na ito'y pinagtsatsagaan nila, ito ay ginagawa nila, no? Para sa Panginoon. Para sa iba, ito ay isang kahangalan. Awkward para sa iba na makita na inuubos mo yung panahon sa isang bagay na para sa kanila ay hindi mahalaga. Extreme religiosity or belief, ito naman yung nagpapatunay na tayo ay tunay na lingkod ng Diyos. Being weird, being extreme, being absurd, o yung nakakatawa sa paningin ng iba, ito naman yung nagpapakita ng tunay na commitment and devotion to God. Kaya pag weird kayo, pagkakatawa kayo, ibig sabihin, you are committed. Pag dumating yung punto na pinag-uusapan na kayo dahil sa inyong mga kilos at gawa, dahil sa Panginoon, ibig sabihin, tunay kayong lingkod ng Diyos. Ang sabi doon, ang palagay naman sa kanya ng mga eskriba, siya ay demon possessed o inaalihan ng masamang espiritu. Ang sabi ng mga eskriba, siya ay possessed by Beelzebul. Sino si Beelzebul? Siya yung Philistine god, is a god of filthy and flies. Ibig sabihin ay Diyos ng karumihan, Diyos ng mga langaw na kung saan ito ay sumisimbolo ng karumihan. Ibig sabihin ay Diyos ng karumihan. Meron palang ganun. At sinasabi din niya ito ay alagad ni Satanas, itong Diyos na ito. Makita natin dito na ito yung palagay sa kanya ng mga eskriba. Nung nakita siyang nagpapalayas ng mga demonyo, ay sinabihan siya na siya ay isang tao na nagpapanggap na Diyos at siya ay nakapagpapalayas ng demonyo dahil siya ay possessed o inaalihan din ng masamang espiritu. Yun yung paratang sa kanya ng mga eskriba at ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pero ang sabi naman ni Jesus, paano mangyayari yun? Kung ang isang kaharian ay aalsa laban sa kanyang sarili, ay hindi magtatagal ang kahariang yon. Pwede bang palayasin ni Satanas ang kapwa niya Satanas sa isang tao? Kaya nga, isang malumanay na kapalinawagan ang sinabi ni Jesus na hindi pwedeng manatili
ang ganoong palagay sa kanya sapagkat itinuturing din na kung ang sambahayan ay nag-aalsa laban sa kanyang sarili, hindi makatatayo ang tahanang iyon. Kaya nga, makita natin dito na ito yung kanyang paliwanag. Kaya nga, napakahalaga na malaman natin yung paliwanag na ito ni Jesus na kung walang unity, kung hindi united ang isang institusyon, especially the church, ito ay hindi mananatiling nakatayo. Kaya nga may kasabihan na united we stand, divided we fall. Kung hindi tayo magkakaisa, tayo ay babagsak, tayo ay mawawala, tayo ay hindi mananatili. At sabi ni Jesus sa ibang teksto na ating mababasa, pag nagkagatan kayo, mauubos kayo. Totoo yun. Ano? Kung ang isang samahan ay walang ginawa kundi magsiraan, mag-away, hindi tatagal ang samahang iyon at ito ay mabubuwag. Ganon din sa loob ng iglesia. Nakwento ko na yata ito, may nadadaanan akong isang abandoned building, na lagi kong nakikita. Nagtataka ako bakit ang building na iyon ay nakasara. Kaya't inalam ko kung bakit yung building na iyon at bakit ito nakasara. Napag-alaman ko na ang building na iyon ay dating isang masigla na iglesia. Pero dahil sa isang pagsubok sa kanilang samahan, nag-away-away sila, nagkaroon sila ng problema, at dumating ang punto ng isang masaya at madaming miyembro na church ay nasara dahil dumating ang isang araw na wala na itong uma-attend sa iglesyang yun. Makita natin dito na iyon yung isang bagay na makikita natin doon sa paliwanag ni Jesus. Bagamat ang tingin sa kanya ay inaalihan ng demonyo, pero para sa kanya, ito yung ministeryo, ito yung kanyang misyon, at ito'y nagagawa niya dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Mga kapatid, tunay nga po na sa bandang huli ng ating teksto, no? Ang walang kapatawarang kasalanan ay hindi yung pagbanggit sa pangalan ng Panginoon ng walang kabuluhan. Noong DBCS time natin, ito yung minsang naituturo, yung wag mong bibigkasin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ang walang kapatawaran kasalanan ay hindi yung idolatry o yung pagsamba sa Diyos-Diyosan o ikaw ay nakapatay. Kundi ang tinatawag na unforgivable sin ay yung hindi ka naniniwala sa ginagawa ni Jesus o hindi ka naniniwala sa kanyang kadiyusan at hindi ka naniniwala sa kanyang misyon bilang siya ang tagapagligtas. That is the unforgivable sin. Yung hindi ka naniniwala na si Jesus ay Diyos. Sa makabagong panahon, ang tingin sa kanya ay is an ordinary man. A good teacher. And only man. Tao lang siya.
At kung minsan, hindi naniniwala ang mga tao na siya ang anak ng Diyos. Mga kapatid, this is the warning to us at sa mundong ating kinabibilangan. Na ang tunay na kasalanan na walang kapatawaran ay yung hindi paniniwala sa Kanya bilang isang Diyos. Yung kanyang pamilya ay hindi naniniwala sa Kanya dahil iniisip niyang sila'y baliw. That is unforgivable sin. Hindi naniniwala ang mga eskriba sa Kanya dahil iniisip nila na siya inaalihan ng masamang espiritu. And that is unforgivable sin. Sapagkat hindi naniniwala ang mga taong ito sa Kanyang pagiging Diyos para sa kanila. Siya ay tao, siya ay isang baliw, at siya ay tao lamang. Mga kapatid, tunay nga po na ito yung theology na dapat nating matutunan sa buhay na ito bilang isang Kristiyano. No? Yung pinakamahalagang turo na ito pala ang pinakamabigat at walang kapatawarang kasalanan. Na hindi tayo naniniwala sa Kanyang pagiging Diyos at sa Kanyang pagiging tagapagligtas na Diyos sa ating mga buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, tayo po ay darako sa pagdaraos ng banal na hapunan. Kayo na tunay at mataimtim na nagsisisi na inyong mga kasalanan at nagsisiibig sa inyong kapwa at nangagnanas ng magbagong buhay, alinsunod sa mga kautusan ng Diyos at nagsisilakad mula ngayon sa Kanyang mga banal na paraan, magsilapit nga kayo na may pananampalataya at magsitanggap ng nitong banal na sakramento sa inyong kaaliwan at magsagawa ng inyong abang pangungumpisal sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Amang nasa langit, na sa iyong dakilang kaawaan na ipinangako ang kapatawaran ng mga kasalanan sa kanilang lahat na buong pusong nagsisisi at tunay na sumasampalataya sa iyo, mahabag ka po sa amin, patawarin at iligtas mo nawa kami sa aming tanang kasalanan, papagtibayin at palakasin mo po kami sa tanang kabutihan, at dalhin mo nawa kami sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Itaas ninyo ang inyong mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon.
Tunay na marapat, matuwid at aming katungkulan na sa lahat ng oras at sa lahat ng dako kami ay magpasalamat sa iyo. O Panginoon, banal na Ama, makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang hanggan. Pagkata- Pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang tinapay at kanya sinabi, ito ang aking katawan ay binibigay para sa inyo. Kunin at kanin ito sa pag-aalaala na si Kristo ay namatay para sa ating katubusan at tayo'y maging mapagpasalamat. Gayon din naman, kinuha niya ang saro at kanya sinabi, ito ang aking dugo na nabubo para sa inyo. Kunin at inumin niyo ito sa pag-aalaala na si Kristo ay namatay para sa ating katubusan at tayo maging mapagpasalamat. Mga kapatid, maaari na po tayong dumulog sa dulang ng ating Panginoon. Maaari pong pumila ng isang linya with distancing. And then, kukuha po kayo dito ng elemento at bababa po kayo at sa ibaba nyo po kakainin. Okay po, yun po yung ating protocol sa kuha ng banal na elemento. Maaari na po tayong magsimula.
O Panginoon, amang nasa langit, kaming iyong mga abang lingkod ay naghahangad ng inyong makaamang kabutihan. Buong kahabagan mo nawang tanggapin itong aming hain ng pagpupuri at pagkapasalamat. May pagpakumbabang isinasamo mula sa iyo na ipagkaloob sa pamagitan ng kabanalan at kamatayan ng iyong anak na si Jesucristo. At sa pananampalataya sa kanyang dugo, kami at ang iyong buong iglesia ay nagtamo ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at lahat ng pakinabang ng kanyang pagpapakasakit. At ngayon ay hinahandog namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga sarili, ang aming kaluluwa at katawan upang maging banal at buhay na hain sa iyo. Mapagpakumbabang sinasamo namin sa iyo na tanggapin ito aming katungkulang paglilingkod na di tinitimbang ang aming mga pagsalansang sa pamagitan ng Jesucristo ang aming Panginoon, na sa kasamahan niya at sa pakikinsa ng Espiritu Santo, lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sumayo o amang makapangyarihan sa lahat at walang hanggan. Amen. Nasa panahon po tayo ng paghahandog, sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. 2 Korinto 8:12. Dakilang Diyos, salamat po sa mga pagpapalang ito. Tunay nga po na tanda ng iyong probisyon at pag-ibig sa bawat isa. Gamitin niyo nga po ito, Panginoon, sa ikalalago ng iyong gawain at ng iyong iglesia. Amen.
Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, na minsan pa ay tinuruan mo kami, na-enlighten kami, Panginoon, kung ano ang dapat naming maging pananampalataya. Na makita mo na kami ay committed, na kuminsan ay iniisip nila nakakaiba kami. Subalit, salamat sapagkat ito yung nais mo, Panginoon, na huwag kami makiayon sa takbo ng buhay na ito. Kaya't kami man, Panginoon, ay kakaiba sa pananaw ng iba, pero ito yung alam namin, Panginoon, na pananampalataya at tunay na pagsunod sa iyo. Dakilang Diyos, salamat po sa katuruan mo na dapat pala kaming maniwala na ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang anak ng Diyos na dapat naming paniwalaan at pananaligan. Dakilang Diyos, salamat sa iyong mga anak, Panginoon, na nagbigay ng oras sa ganitong gawain. Araw ng pagsamba sa iyo na ginawa mo upang makita mo na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay nagpupuri, nagpapasalamat at ibinibigay ang aming pinakamainam na pagsamba. Gayon din po, Panginoon, sa mga nanonood, nakikinig sa kanilang bahay-bahay. Dakilang Diyos, tunay nga po na patuloy silang ingatan. Pagpalain, ilayo sa banta ng COVID, Panginoon, sa aming mga buhay. Bagamat nasa gitna kami ng pandemya, Panginoon, alam namin, Panginoon, na hindi magiging hadlang ito upang mapapurihan ka at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang iyong iglesia ay patuloy na nauuhaw, naghahanap ng tunay na pagsamba. Kaya't ginagawa namin ang lahat, Panginoon, upang ang lahat ng aming kauhawan ay matugunan. Subalit kami patuloy na lumilingap sa iyo na tunay nga po na ingatan mo ang bawat isa sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na mas makapangyarihan ka kaysa COVID, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na iaadya mo kami sa virus na ito upang magampanan namin ang aming tungkulin para sa iyo. Dakilang Diyos, pagpalain mo ang aming church. Tunay nga po na patuloy mo itong ingatan at patuloy mong palalimin ang pananampalataya ng iyong mga anak upang makita mo na ang bawat isa ay naglilingkod, committed, at patuloy na ginagawa at hinahanap ang kayong kalooban sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, pagpalain niyo nga po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, tanggapin natin masaganang habag, pagpapala, pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pakikipisan, pagtuturot kaaliwan ng Banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, at ang patuloy na pagliligtas sa Kristo na ating Panginoon, mula po ng una, ngayon at magpakailanman. Amen.